sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. Duha ka babaeng utok sa text scam nadakpan. Pagpatay sa usa ka gang member gitan-aong tungod sa gang war. Ug seguridad sa kasaulugan sa araw ng Digos mas gihugtan pa. Mga kapamilya, niya na ang mga detalye sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. Duha ka babaeng nagapangilad pinaagi sa text ang nadakpan sa Sasa Police. Ano ang report? Nadakpan pinaagi sa entrapment operation kining duha ka babae matud ni Superintendent Ruina Garma, hepe sa Sasa Police. Mangingilad sa text ang mga dinakpan nga sila Mayra Claros, taga Barangay Ilang, Davao City, ug Michelle Lasida, taga General Santos City. Nagpa-blotter sa Sasa Police ang usa ka lalaki kay nawala ang iyang cellphone ug nagdudang gigamit kini sa lain. Posibleng ninakaw, posibleng akala ng may-ari nawala niya, baka nahulog lang o maaring nakuha sa kanya na hindi lang siya aware. Ang modo sa mga suspect, ilang gitext ang paryente sa complainant gamit ang napunitang cellphone. Sa na-recover nga cellphone, makita ang mga text message. Di nangayo sila og kwarta sa ilang ka-text. And then using the same phone, nag-text na magpadala daw ng pera para kahit dun sa pamangkin niya. Lakip sa mga ebidensyang nakuha sa Sasa Police ang mga transaction paper nga nagpakita nga mibayad ang ilang ka-text og 3,000 pesos sa mga suspect. Dihang nangayo pa ang mga suspect og dugang 1,500 pesos. Dinhi na nagpatabang sa pulis ang complainant. Instead of sending 500 na lang ang pinadala, tapos pinaabangan na lang dun sa Panakan, Luwiler, na nakipag-coordinate na lahat ng kapulisan dun na pag may mag-claim na nagngangalang Mayra Claros, tawagan na lang kami para ihuliin yung tao. Hugot nga gilimod sa mga suspect ang pasangil. Dili, sir. Dili mi maamin, sir, oy. Kasuhan og estafa ang mga suspect samtang nanawagan sab ang Sasa Police sa mga nabiktima pa sa mga text scammer nga moduol sa ilang buhatan. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Mas gihugtan ang seguridad sa Digos City sa pagsaulog o sa pagsugod sa selebrasyon sa ilang ika-13 nga anibersaryo. Ginasita o ginahiling sa mga pulis ang mga backpacks. Si Danjo Revilla sa report. Pasulod pa lang sa Digos City, ginaharang na sa mga sundalo ang mga sakyan ng pasulod sa syudad. Gina-check ang sulod sa mga bus o mga van. Hasta mga motor, ginatanaw sab ang mga sulod sa mga U-Box. Sa poblasyon, gipakatag na sab ang mga bomb sniffing dogs aron pagsigurong walay makasulod nga dunay daotang laraw. Ginapahimagnuan sab ni Digos City OIC Chief of Police Kerobin Manalang Jr. ang mga vendors nga makig-alayon kanila kung dunay kadudahang mga butang o mga tao. Ang paghugot sa seguridad sa Digos City kabahin sa ilang unang adlaw sa selebrasyon sa araw ng Digos. Kahit ang security natin dito, nagkaroon tayo ng checkpoint operations sa lahat ng entry and exit points dito sa Digos City. Maliban dyan, may tropa tayong i-deploy sa mga activity areas. Daghang mga pulis na sab ang nagroving sa mga lugar nga himong activity area. Nagsugod na sab sa pagpang-check o mga backpack sa mga nanuroy. Tungod niini, kampante ang mga tao ug mga negosyante nga luwas sila. Pera man sir, wala problema sir. Kay palisi mo na sir. Kampante mi diri kay tungod nga kami diri sa grupo diri sa part nag unity jud mi mag-cooperate mi sa mga pulis. Okay man kay i-plaster man po pagayo sa investment office gani sa City Hall. Hindi naman lingid sa kaalaman natin, last month nabomba ng mga karatig pok dito sa Mindanao, itong mga silingan nato ng mga lalawigan at sa kabayan. Ayaw natin mangyari dito sa Digos City yan. Sulod sa usa ka semana nga selebrasyon, daghang aktibidad ang gilatag. Apil dinhi ang search for Miss Digos ug ang lechonan sa dalan. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Nakuhaan og litrato si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga nagadrive og taxi niadtong Agosto 28 sa gabi. Nahimo na kining viral sa Facebook karon. Sumala sa mayor, dugay na niya kining ginahimo aron mag-roving ug aron ma-monitor ang aktibidad sa syudad. Dugang pa sa mayor, libre ang iyang mamahimong pasahero nga sagad mga kabus. Sige kung gawas. Pero kuan lang, kanang na mga reklamo na mayor dagas babahada dagang huldapan na mo musuroy ko diya.
O mga katong mga balitang naglangkob sa News Patrol karong buntaga mga kapamilya at ang iyang daghan pang mga balita unyang hapon sa TV Patrol Southern Mindanao. Mga kapamilya, nag-upgrade karon sa ilang mga facility ang usa ka cancer center dinhi sa Mindanao aron mas daghan pang matabangan nga mga cancer patients. Ug dungan niini usa ka benefit concert sab ang pagahimuon aron makakalap og dugang pondo alang sa ilang therapy. Sayro nato. Duha ka tuig nang nagaantos si Hani Grenio sa pagsulob og Halo Vest Brace aron masuportahan ang pagbalanse sa iyang ulo. Na-discover ako sa kitong 2011. Kanya, dami ako experience kay naunda ako eskwela. Kaya, dami ako sa akong pamilya sa ako suporta. Bison na yung gibuhat para lang madualan ako kinabuhi. Si Hani, usa lang sa gatusan ka mga cancer patients nga ginatambalan dinhi sa Nuclear and Radiotherapy Center sa Davao Regional Hospital sa Tagum City nga bugtong cancer center sa Mindanao. Mas positibo karon ang mga cancer patients nga matabangan gayud sila og dako sa cancer center. Labi na nga mga dunay high-tech equipments dinhi, lakip na ang linear accelerator kon lina nga radiation ang gamit alang sa treatment. Ang pinaka-main yun ani, ang heart and soul sa atong cancer center mao ang external beam radiation or linear accelerator. Pero gusto na ko may balan sa tanan na despite nga natay linear accelerator dire, nagyapoy 15 to 20% sa atong mga pasyente nga dili pa nato sila makiter because naapay kinahanglan nga lain nga sistema o makina para sa ilaha nga dapat idugang nato diri sa atong existing nga linear accelerator. Sa karon, under renovation ang cancer center aron mas madungagan pa ang mga pasilidad sa mga pasyente. Padayon sab sa mga ginatukod ang halfway house para sa mga pasyente ang gikan sa lagyong lugar. Sama ni Hani nga midayo pa sa Tagum City gikan sa San Franz, Agusan del Sur. Busa sulod sa kapin usa ka tuig nga operasyon sa cancer center. 300 na ka mga pasyente ang natabangan dinhi. Nanata sa ka-20 nato nga bulan or 20th month. So far dako na pod no, dagan-dagan na pod ang pasyente nga atong na-serve no. Almost 300 patients na in 20 months. Ug na natay 6,500 plus na daily treatments. Aron madungagan pa ang pondo sa cancer center, usa ka concert for a cause ang himuon sa bandang Side A karong September 14 sa Davao del Norte Sports Tourism Complex nga ang proceeds syempre para sa kaayuhan sa mga cancer patients. Busa nang imbita ang cancer center nga mutan-aw sa concert aron dili lang kamo malingaw makatabang na sab sa mga dunay sakit nga cancer. Kining concert nga among ginapatigayon actually kuan lang ni siya no, ang mag-perform ani ang Side A, sila ang secondary nga atong tan-awon. Ang atong yung huna-hunaon ang kining primary nga mga bida ani ang mga cancer patients nato no. Gipaning kamutan sa cancer center nga matabangan ang mga cancer patients aron dili lang mapataas ang ilang kinabuhi aron sila sab makupay sa kalisod sa ilang sitwasyon karon. Ayan mga pamilya, naglibot-libot karon ang Sugod Bahay Team diha sa Tahimik Avenue, Bangkal, Davao City. Aron na ispatan kung kinsa man tong mga nagtan-aw karon og MBM. Siyempre, nakapili karon ang Sugod Bahay Team sa winner nga si Penny Rose Gabito nga nakadaog og electric kettle. Ayan, congratulations Penny Rose Gabito. Ayan, nakatutok siya sa May Buntag, Mindanao. Pero karon mga pamilya, para sa atong mga ka-Facebook, syempre litsan na sila magpaulahinan. I-guess na ninyo ang presyo sa atong prize of the week. And syempre karong Friday, isa ka lucky ka kapamilya nato ang makadaog nga makatag-an sa presyo sa Stand Fund. Siyempre, i-post na ninyo mga kapamilya sa official Facebook fan page sa Mayong Buntag, Mindanao. And syempre, karong nagasaulog tanaw sa atong 20 years dinhi sa Mayong Buntag, Mindanao, dagan sa nagpaabot sa ilahang mga mensahe sa pagpasalamat. Sama na lang ni
Bernadette Elorza nga sumala pa niya congratulations daw ug padayon sab sa paghatod sa maayong balita ug God bless MBM. Greet sa happy 20th anniversary si Jerry Galieposo. Si Gian Ramiliano ug Renan Doria nga always pod nakatutok sa MBM ang taga-Kilungag sa Malita, Davao del Sur, labi na kang Silvestre Oso. Pila na lang po ba, aside sa MBM anniversary, na pila na lang ba ka-days bago ang ato ang 60th anniversary sa ABS-CBN. 32 days na lang mga kapamilya. And karong October 5 and October 6, magkita-kita ta sa Grand Hala din sa Palmahil Elementary School. And syempre sa ato ang Fun Run. Tibok Pilipinas nila na ipaigay nga fun run. Ang sa mga dugang detalye at tutok lang muna sa TV Patrol Mindanao kay ato nang i-announce kung asa sila pwede magpa-register para sa ato ang Fun Run. Ug pasalamatan sa nato atong sponsors. Una na din ang Gaisano Grand City Mall, ang Hair sa Nails ug ang Hair to Die for Salon. Siyempre, magsasut ng Quad Everyday and Fernscape sa mga landscaping design, Peak and Gold Bloom Stations pa and kay Dr. Denny Stan. Thank you very much. Mga kapamilya, unyatangan ninyo mga dugang detalye o mga balita sa TV Patrol Southern Mindanao. Siyempre, mga news updates sa TXAD 1296. Till tomorrow, mga kapamilya, din nilang sa inyong paboritong programa Matag Buntag sa Mayong Buntag, Mindanao!